Ano nga ba ang kalunos-lunos na sinapit ng mga pasahero ng MV Doña Paz? Atin itong alamin dito sa Pinoy History TV. Ang Doña Paz ay tinayo noong 1963 ni Unomichi Sosen ng Onomichi, Hiroshima, Japan. Ito ay orihinal na pinangalanang Himiyori Maru. Sa panahong naglakbay siya sa tubig ng Hapon, mayroon siyang kapasidad na pasahero na 608. Noong Oktubre 1975, ipinagbili siya sa Sulpicio Lines, isang Pilipinong operator ng isang fleet ng mga pampasaherong ferry, at pinalitan ng pangalang Don Sulpicio. Nagsilbi siya sa sektor ng Maynila hanggang Cebu bilang kanyang pangunahing ruta. Ang barko ay naging isa sa dalawang punong barko ng kumpanya. Ang isa pa ay ang Doña Ana na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Doña Marilyn. Noong Hunyo 5, 1979, ang barko ay tinupok ng apoy sa kanyang karaniwang paglalakbay sa Manila to Cebu. Nailigtas ang lahat ng 1,164 na sakay, ngunit ang barko ay nadeklara ng constructive total loss. Ang pagkawasak ay binili mula sa mga underwriter ng Sulpicio Lines at inayos. Ginawa ang mga pagbabago sa struktura at bumalik siya sa serbisyo sa ilalim ng bagong pangalang Doña Paz. Dahil ang MV Philippine Princess ay naging punong barko na ng Sulpicio Lines na naglilingkod sa sektor ng Manila to Cebu. Ang Doña Paz ay na-reassign upang magsilbi sa rutang Manila to Tacloban, kung saan ang biyahe pabalik ay dito sa Catbalogan. Pinaandar ng Sulpicio Lines ang Doña Paz sa rutang ito na nagdalayan 2 beses sa isang linggo hanggang sa oras ng kanyang paglubog. Noong December 20, 1987, sa oras na 6:30 Philippine Standard Time, umalis si Doña Paz mula sa Tacloban, Leyte patungong Maynila na may stopover sa Catbalogan ang sasakyang pandagat ay nakatakda sa Maynila sa oras na alas 4. Oras na 20. Gayunpaman, ang mga sumusunod na ulat ay nagpahiwatig na si Doña Paz ay walang radyo. Ang ferry ay nasa Dumali Point sa tabi ng Tabla Strait, malapit sa Marinduque. Nang maglaon, sinabi ng isang nakaligtas na maaliwalas ang panahon sa dagat at gabing iyon, ngunit maalaw ng dagat. Habang natutulog ang karamihan sa mga pasahero, nabangga ni Doña Paz ang MT Victor, isang oil tanker na ruta mula Bataan patungong Masbate. Si Victor ay may dalang 1.05 milyong litro o 8,800 US BBL o 1,041 tonelada, 1,148 maikling tonelada ng gasolina at iba pang produktong petrolyo na pag-aari ng Caltex Philippines. Sa banggaan, nagliyab ang kargamento ni Victor at nagdulot ng apoy sa barko na kumalat sa Doña Paz. Naalala ng mga nakaligtas na ramdaman nila ang pagbagsak ng barko. Nagdulot ng takot sa barko, isinalaysay ng isa sa kanila si Paquito Osabel na ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong barko at ang dagat sa paligid ng barko ay mismong nasusunog. Ang isang nakaligtas, ang Philippine Constabulary Corporal na si Lotgardo Niedo, ay nagsabi na ang mga ilaw na sakay ng barko ay namatay ilang minuto pagkatapos ng banggaan, na walang anumang mga life vest na nakita sa Doña Paz at ang mga tripulante ay tumatakbo sa takot kasama ang iba pang mga pasahero at wala sa mga tripulante ang nagbigay ng anumang utos o gumawa ng mga pagtatangka na ayusin ng mga pasahero. Nang maglaon ay sinabi na ang mga locker ng life jacket ay nakalak.
Nasaksiyan ng mga opisyal at kapitan ng dumaan na barkong Inter Island MS Don Claudio ang pagsabog ng dalawang barko at pagkaraan ng isang oras, natagpuan ng mga nakaligtas sa Doña Paz. Ang mga opisyal ng Don Claudio ay naghagis ng lambat upang maakyat ng mga nakaligtas. 26 na nakaligtas lamang ang nakuha mula sa tubig. Kung nasayang ka sa video, ay huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button at pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga i-upload na video.